Hello everyone, at ngayon ay nandito na po tayo sa huling series, huling perspective ng topic natin about First Christmas. So, ito ay yung Savior o ang ating Panginoong Jesus. And the title of our topic is The Birth of the Messiah. So, basahin muna natin yung ating verse na pag-aaralan ngayon sa aklat ng John 1:1-3 and 14. So, sabi dito, nang pasimula pa ay naroon na ang salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Abdo sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So, first of all, Merry Christmas sa bawat isa na patuloy na tumatangkilik na ating pinag-aaralan ngayon. I hope na naging maganda at masaya yung araw na pag-celebrate nyo ng Christmas. And it's all about our Lord Jesus Christ, our celebration of Christmas, not for the sake na maging masaya yung bawat isa sa atin, mag-inuman o magkaroon ng halubilo sa bawat isa. So it's all about Christ. Christmas is all about Christ, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito sa una nating katuruan, Savior. Jesus is the first Christmas as the day He set aside the glory of His divinity. So simula nung isinet aside ng Panginoon, alam naman natin na talagang ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus ay simula pa lang ay nandun na, kasama ng Diyos Ama, Espiritu Santo, ang kanyang anak, nung create yung earth, create ng mundo, and sabi nga, simula nung day na isinilang ating Panginoon ay sineta sa dyan yung glory of His divinity. Ibig sabihin, nagkatawang tao siya at walang bahid na kahit anuman, kundi kung ano yung pagkatao na meron tayo, ganun din ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Same sa atin. So, pinadala siya nating Panginoon upang iligtas ang buhay ng bawat isa sa atin tungo sa ating mga pagkakasala o kasalanan gagawa sa mundo. So, pangalawa, sabi dito, Jesus is the first Christmas as the day He became a servant. So, nakita natin Panginoon ang first Christmas nung simula rin siyang sumunod sa nais ng Panginoon. Ipinagawa ng Panginoon kung paano na, kung isipin natin na inialay niya yung buhay niya, kung ano nung mga pahirap, palalo yung inabot niya, pero hindi siya nagreklamo bagkos ay sinunod niya yung nais ng ating Panginoong Diyos. At isang bagay na naging dahilan nun ay yung kaligtasan ng bawat isa sa atin, na hindi niya inisip na mapapahamak yung anak niya, mamamatay yung anak niya, at ang una niyang inisip is yung para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon na hindi matutumbasan ng kahit mga bagay na gawin natin dito sa mundo, sakripisyo na gawin natin. But the good thing is, sumusunod tayo. Ninanais natin na maging karapat-dapat sa ating Panginoon, na dapat lagi nating naisin sa buhay ng bawat isa sa atin bilang pasasalamat sa grace na binigay ng ating Panginoon. Bagamat kulang, pero yung makita yung effort mo para baguhin mga bagay na para sa kalulugod ng Diyos ay tatanggapin niya ng ating Panginoon. So number 3, sabi dito, Jesus is the first Christmas as the day when love became flesh. So sabi doon, nakita natin Panginoong Sos, yung first Christmas as the day when love became flesh. Yung pagmamahal natin Panginoon ay sabi nga, became flesh o sa laman. Nung naging nagkatawang tao, sinilang, nung nasa womb pa lang siya ni Maria, ay ando na talagang hanggang sa paglabas ay
nakita natin na talagang kung paano namuhay o na ipaliwanag ng maayos ng paano na isinilang siya bilang isang normal na tao, kung paano tayo mamuhay, yun din yung ginawa niya. At kung isipin mo, gaano kadakila yung ating Panginoon para gawin niya yun, napahirapan yung anak niya, halip na umupo na lang sa kanang trono ng ating Panginoong Diyos, ay hindi niya ginawa yun, sapagkat kita niya kung paano yung hirap, yung concern niya sa buhay ng bawat isa sa atin, ay nakikita niya na talagang minamahal niya tayo at hindi pinagkaitan ng pagmamahal. So, dapat mas lalo tayo na hindi natin pagkaitan natin Panginoon ng pagmamahal. Yung sakripisyo na ginagawa natin ay maging tunay at kalugod-lugod sa ating Diyos. So, para naman po sa ating application sa Diyos, sacrifice for Jesus. So, kailangan natin na magsakripisyo sa ating Panginoon. Ibigay yung buhay natin, buong lakas natin sa ating Diyos kung paano na iniligtas niya tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon makapunta, makalapit sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos, at humingi ng kapatawaran, makausap siya, humingi ng kapatawaran sa ating mga gagawang mga pagkakasala. Let's sacrifice ourselves for Jesus. Pangalawa, serve Jesus. So, once na ibigay na natin yung buhay natin, darating tayo sa point na gusto na natin na i-share yung gospel. Gusto natin i-share kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Sabi nga, let's serve Jesus through that kind of action na ang lagi mong isipin, sino ba yung matutulungan ko, masisharean ko, at makakalapit sa Panginoon kung paano na binago yung buhay ko, ay mabago rin yung buhay niya. Ang kagaya ng pagbabago ng buhay ko, pwedeng mas the best pa. So, pangatlo, sabi dito, commit to love Jesus. So, let's commit ourselves to love Jesus. Kasi minsan yung iba, even me, minsan may mga time na talagang nawawala sa focus, sa hulog, kapag nagkakaroon ng mga, sabi nga ay barrier, mga bagay na nagiging dahilan para mapalayo ka sa ating Panginoon. At ito yung gawa ng ating kaaway. Kaya dapat lagi nating bantayan yung sarili natin, yung buhay natin, kung talaga bang yung ginagawa natin ay nakalulugod pa sa ating Panginoon. Let's commit to love Jesus. So again, I hope may natutunan kayo sa maikling video na to. Salamat sa pakikinig at panonood. Pagpalain ka ng ating Panginoon.